Alright guys, so another day, another dollar. So right now, welcome to our module 2 training is talk about risk management and trading. Okay, so right now guys, no, I just wanted to discuss you na what is that risk management and trading. So risk management is the process of the controlling your losses and the protecting your capitals and trading. So simpleng meaning guys 'no, na kung magkano lang ang kaya mong i-risk kada trade. So hindi lahat i-trade is panalo. Kaya kailangan marunong kang tumanggap ng mga maliit na talo para makapagpatuloy sa trading. Okay guys? So yun, ita-tackle natin yan kung paano yan ma-apply yung tinatawag natin na risk management ratio. Kahit na na-loss ka, is profit ka pa rin in the end of the week. Okay? Why risk management is important? So bakit ba importante ang risk management guys? No? Dahil nga alam natin no na hindi hindi panalo lahat, hindi paldo lahat, but meron tayong tinatawag ng risk management para magiging panalo tayo always in the week. So yun, first, risk management is topic is protect your capital. So yun guys, protektahan natin yung capital natin. So, protect your capital kapag naubos ang capital mo, hindi ka na makapag-trade. Is rule 1 is risk only 1% to your account or 2% per trade. So, halimbawa, meron kang $100, i-risk mo lang is $2 para hindi maubos yung capital mo. At makapag-trade ka pa rin ng consistency kahit na may talo ka. So, $2 lang ang pwede mong mawala sa isang trade. So, hindi all in. No? Kasi hindi lahat panalo. Hindi lahat kumikita. Pero 'pag meron kang itong tinatawag na risk management, is talagang kikita ka. So, ibig sabihin, kontrolin mo yung mga talo mo sa trading. And then, second, avoid the emotional trading. Kapag sobrang laki ng lot size mo, so nakadepende din sa lot size guys. No, yung ating trades, so nakadepende din sa lot size. Kung kinakabahan ka, nag-overtrading ka, nakapag-panic ka, close agad. So, minsan, once na ginagamit natin yung lot size, dapat yung proper lot size talaga guys once na yung account mo is $100 is 0.01 or 0.02. Kung $1,000 yung account mo, di pwede ka mag 0.2 to 0.1. Yun nga, nakadepende din sa capital mo. So, rule 2, always use the stop loss. So, yun guys, no, tinatopic natin na i-use natin always yung mga stop loss natin dahil dito tayo tumatagal sa trading. Okay? Stop loss is not a loss. It's the part of discipline. So, stop loss is once na meron kang stop loss, once is mag-automatic na maprotektahan yung kapital mo. Kapag mali ang analysis, kusa lang siya magsasara ang trade without stop loss, pwede ma-wipe out. So, kung walang stop loss guys, pwede ma-wipe out yung account mo sa trading. Wipe out means is sunog. So, masusunog talaga yung account mo once na wala kang stop loss. Okay? So, tatlo, consistency. Consistency is the professional trader focus on consistency, not gambling. So, we are a trader, not a gambler. So, hindi tayo sugarol guys. We are a trader. So, rule 3, proper lot size. Yung sinabi ko kanina. Small account, small lot size. Example, yung account mo is $50, 0.01 lot talaga. At yung account mo is $100, 0.01 to 0.02 lot lang talaga. At huwag mag-greedy, lalo-lalo na huwag mag-all-in. Dapat guys, so long-term success. So, long-term success is mas importante ang survival sa market kaysa isang malaking profit. Sa trading guys, no, hindi natin goal na makapag-profit na malaki. Ang goal natin dito is makapag long-term, no, para mag-get yung freedom na gusto natin. So, rule 4, risk and reward ratio, yung tinatawag natin risk to reward ratio. For example, pag magandang setup, risk lang tayo ng 1, target naman natin is 2 or 3. For example, yung risk natin is $5, yung target naman natin is 10 to $15. Dahil kahit matalo tayo ngayon, nakabawi tayo tomorrow, in the end of the week, profit pa rin tayo. So meaning, kahit mas marami kang talo, pwede ka pa rin
profitable. Pwede ka pa rin profit. Okay? So, ito yung mga common mistakes ng mga traders, no? Ito yung mga common mistakes kaya maraming traders na hindi nagtatagal sa market. Bakit maraming traders ang hindi nag-grow sa market? At because yung tinatawag natin na overlot. Overlot is the overlot size. So, account mo is $100 lang, is 0.1 yung nilagay mo na lot size. So, malaki yung stop loss. Dalawa. So, walang stop loss. Yung iba, walang stop loss. So, wipe out. Sunog yung account mo. Revenge trading, ano na ba yung revenge trading? Revenge trading is yung na-loss ka na at gusto mong bawiin yung talo mo. So, yun tinatawag natin na revenge trading. Yung na-loss ka ng $10 at gusto mo agad-agad na mabawi yung $10. So, naging revenging ka na sa market. You revenge the trade, guys. So, ano naman yung emotional entry? So, yung tinatawag natin na emotional entry is yung natatrade tayo without setup, without plan, without discipline sa market. Yun yung tinatawag natin emotional. Dahil pag walang setup, walang control, is rumaran yung emotions natin. At nag-overthink tayo kung tama ba yung setup o mali. Dahil hindi natin alam, guys, kung ano yung setup talaga. Yun nga, sinabi ko, trading without a plan, yun ang nagpaparan ng emotions natin. Greedy. Ito yung pinaka big mistake sa mga traders. Yung panalo ka na sana, gusto mo pa ng malaking panalo. Ang ending, greed. No? Ang ending, na-loss ka naman. Na-profit ka na ng $50, gusto mo pang dagdagan ng $100, so ang ending, na-loss ka. To, puro yung capital mo at hindi ka na makapag-trade tomorrow. So, hindi marunong tumanggap ng talo. Ito yun, guys, no? Once na may stop loss ka, tanggapin mo na may stop loss ka. Okay? Because loss is part our game, part our trading, but it's not our field. Because meron tayong tinatawag sa tamang sistema na tamang resulta. Kaya kung talo ka ngayon, relax muna and then chillax and then tomorrow tayo balik trades. Okay? Gold rule in market. Protect first your capital, lalo-lalo na sa gold. Okay? Hindi trabaho ng trader hulaan lahat ng galaw ng market. Trabaho ng trader is kontrolin yung risk. Yung tatawag natin risk. Importante talaga dito risk. Pinabalik-balik ko. Risk. Risk talaga yung importante. Once na nag-trade tayo, guys. Hindi yung strategy. Hindi yung mga sessions. Hindi yung mga setups. Kundi yung mga risk natin. Kailangan trading is i-treat mo na business para maprotektahan mo yung capital mo dito. And then, para naman mag-grow ka dito. So, protektahan yung account mo at maging consistent sa ginagawa mo. Okay, so we have an example, guys, no? Meron tayong trader A. Meron tayong trader B. So, yung trader A, guys, is nag-risk lang siya. Every trade niya is $2 per 2%. So, yun. Na-risk siya 2%. So, maliit lang talaga yung risk niya. Kaya ginagagawa niya yung consistency. Gagawa niya yung calm. Tong walang emotions, walang kaba, walang overthinking. Long term. So, naglo-long talaga siya, guys. Nag-consistent talaga siya kasi yung niya-risk niya is 2% lang. Pero yung trading B is nag-over lot size. Yung account niya is $50 pero yung lot size is 0.1. So, at nangyari, walang stop loss. Greedy, madalas maubos ang account. Sino mas matagal sa market? Hulaan nyo. Okay? So, sa letter A. Okay? Kasi sa trading talaga, guys, hindi basihan kung magkano yung profit mo. Hindi mas basihan kung magkano yung income mo. Ang basihan dito is yung karakter mo, kung paano ka mag-react sa every situation na gaganapin, every trade sa market, every time na papasok ka sa market. Every entry the market have a value. So, kailangan natin, guys, na alamin, guys, kung ano talaga dapat para maging tumagal at mag-successful dito sa trading. Success in trading is not pandalian, no? Dali. But kung na-consistence, naka-discipline na, wala naman nabantayan, dali na di kayo. Okay? So, final message sa ating module 2 training. So, hindi ka matatalo sa isang maling trade. Matatalo ka kapag wala kang risk management. Successful traders is pinofocus namin yung discipline. Pinofocus namin yung patience.
at pino-focus namin yung proper risk management. Okay? So, yun. Alright, so yun lang topic natin for today. And then, proceed tayo for module 3, training. Alright.